Tuloy na ang confirmation of charges hearing ng dating Pangulo sa susunod na linggo sa The Hague sa Netherlands. Ano nga ba ang inaasahang mangyayari? Narito po ang report ni Camille Samonte. Bigo ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na mapabaliktad ang desisyon ng Pretrial Chamber ng International Criminal Court na nagsasabing nasa maayos na kalusugan ang dating Pangulo at pwede siyang lumahok sa mga pagdinig. Naunang iginiit ng kampo ni Duterte na hindi makatarungan ang desisyon. Anila, binaliwala ng pretrial judges ang objective facts, gaya na lang ng paghina ng memorya ng dating Pangulo. Pero sa pagbabasura sa kanilang apela, sinabi ng pretrial chamber na hindi na sila nagbase sa medical report na isinumite ng kampo ni Duterte. Yan daw ay para matiyak na mula lang sa mga impartial o hindi biased na sources, manggagaling ang mga pinagbabasehang impormasyon para sa huli manatiling patas ang buong proseso. Ibig sabihin nito, inaasahang magsisimula na talaga sa February 23 ang confirmation of charges hearing ni Duterte. Sa pagdinig na ito, magbibigay ng pahayag ang prosecution, defense at legal representatives ng mga biktima. Nasa 539 na biktima ng drug war ang kinilala para lumahok sa confirmation hearing. Hindi sila kailangan personal na humarap doon at 3 abogado ang magiging kinatawan nila. Matapos niya na ipepresenta ng mga judge ang argumento nila sa merito o bigat ng kaso. Paglilinaw ng ICC, hindi pa ito ang mismong paglilitis kay Duterte. I have to stress that this is a pre-trial hearing. So at this stage, the judges will not decide on Mr. Duterte's innocence or guilt. Instead, the judges will decide whether there's enough evidence against Mr. Duterte for the case to go to trial. Nang matanong naman ang abogado ni Duterte na si Nicholas Kaufman kung personal na haharap ang dating Pangulo, tumanggi munang magkomento si Kaufman. Ang sabi niya lang, wait and see. Nauna na rin kinwestiyon ng kampo ni Duterte ang dokumentong inilabas ng prosecution kung saan pinangalanan sina Senators Bato de la Rosa at Bongo bilang co-perpetrators sa drug war. Pero iginiit ng Office of the Prosecutor na nagtatrabaho sila ng nakabase sa Rome Statute, mga ebidensya at mga naayong batas. Hindi pa raw nababasa ni Kaufman ang pahayag na yan ng prosecution, pero sinabi nitong handa naman siyang kausapin ang Deputy Prosecutor kaugnay sa mga ebidensya sa kaso. Pero hanggang ngayon, tinatanggihan daw nito ang pagkakataon. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Dito tayo sa totoo, dito tayo sa True FM. Mag-follow at mag-subscribe din po kayo sa aming social media accounts at True Network PH. Diyan po yan sa aming X na dating Twitter, sa FB, sa Instagram, sa YouTube, sa TikTok at sa mga podcasts. At syempre, tutok din po kayo sa Signal True TV Channel 19.